Magandang umaga po sa lahat. Mag-alas 12. So mayap aog to. Mayong udto. Mahapi about to. Sa mga pagari, agupakatakan, Rosa Barm, Happy Ramadan. Syukran sa inyong lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kababayan nating mga Ilonggo dyan sa Panay, Negros, Occidental, maayong aga, kag maayong udto sa inyo tanan. Sa akong mga kamag-anak dyan sa Kalinog, Lambunaw, mayad nga udto sa inyo tanan. Sa Antique, sa Aklan. Tapos sa kay John Kabinbin, Kabunyog, John Kabinbin, nandiyan ka sa nandiyan ka ngayon sa Antique. So ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay mga patungkol kay ano na ba ang nangyari, ang ginagawa ng DOJ. Alam mo, sa totoo lang napagkakamalan nga ako na pro Duterte. Pero ang aking sinasabi lamang, Claren, hindi po ako tumitingin sa tao. Tumitingin lamang ako sa batas at sa issue. Ano bang issue sa batas? Nakikita ko lang dito ng batas sa binaboy ni BBM. Na kung hindi sana sa kababuyan na ginawa nila sa pag-aresto kay Duterte ay wala na sanang problema, tuloy-tuloy na yun ang paglilitis. Opinion ko lang yun, ha? Pero yung opinion ko ay may bigat ito kasi nakabase po ito sa batas. Batas ng International Criminal Court na tinatawag na Rome Statute. Yun po yung aking pagbabasihan. So, ngayon, dahil dyan, halos sigurado ako na tama yung aking opinion. At ang opinion ko sa nakaraan ay marami pong eksperto na kumukontra na hindi ayon sa kanilang opinion din. Ang sa akin lamang po ay sigurado po ako. Halimbawa, ano ba yung opinion ko na paninindigan ko ito hanggang sa huli? Itaya ko rin itong aking buhay dito na tama itong aking sinasabi. Na kailangang sundin ng Pilipinas sa pag-aresto kay Duterte ang Article 59 ng Rome Statute o ng International Criminal Court. Isa doon sa mga expert na nagsasabi na dean pa nga siya ng University of St. Lasal sa Bacolod na si Attorney Ralph Sarmiento na hindi raw mag-apply ang Article 59 ng Rome Statute na bumuo o batas. Ibig sabihin ng Rome Statute, batas sa Roma. Batas na ginawa sa Roma na bumuo sa International Criminal Court. Sabi niya, hindi daw magmamatter, hindi na applicable ang Article 59 sapagkat ang katwiran niya, nag-withdraw na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Totoo ba yung nag-withdraw? Totoo po, nag-withdraw. Kailan nag-withdraw? Nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas noong March 17, 2018. Pero ayon sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na noong nag-apply ang Pilipinas, nag-uutos ito, pwede kayong umatras. Anong gagawin? Pero sa pag-atras ninyo, may kondisyon. Dalawang kondisyon. Unang kondisyon, magiging effective lamang ang pag-aatras minimum of 1 year. Pwedeng humaba kung gugustuhin ng bansa na nag-withdraw. So ang Pilipinas nag-withdraw at categorical na sinabi doon sa withdrawal na 1 year from now ay mag-expire ang aming membership sa International Criminal Court. So, ibig sabihin, kung sinampa sa panahon ni Duterte noong March 17, 2018, the last day of the membership of the Philippines with respect to International Criminal Court ay March 16, 2019. So, March 17, 2019 ay hindi na tayo member. Okay? So, ganun lamang po yun. So kung hindi tayo member, kailan ba nagsimula? Tika muna. Nagsimula po ito noong November 1, 2011
nung nag-ratify tayo sa panahon ni Noynoy. So ngayon, having said that, totoo naman yung sinabi ni Attorney Dan Sarmiento na nag-withdraw ng Pilipinas. There is no issue. Nag-withdraw. But the problem is, can the Philippines still be required to comply with Article 59? Yan lang ang tanong. Ang sagot niya, hindi. Ang rason niya ay dahil nag-withdraw ng Pilipinas. Ang sagot ko, kung bar exam question yan at yan ang sinagot niya, 0 ang score mo. Attorney Dan Sarmiento. 0. Bakit 0? Kasi nga, sinabi ko sa Article 127 ng batas din na yun, na Rome Statute, pwede maging epektibo lamang 1 year pa. At pangalawang kondisyon, sinasabi ko ang dalawang kondisyon, at kailangan mo pa rin ang lahat na obligasyon na namuo sa panahon ng ang Pilipinas ay kasapi pa ng International Criminal Court. So ano yung mga obligasyon? Kasama na dyan po pagbayad ng fee, babayad ng ating membership fee. Kasama din dyan yung pag-imbestiga kung kinakailangan na may imbestigahan patungkol sa mga pangyayari na mga krimen sa panahon nung tayo ang Pilipinas ay kasapi pa. Ngayon, tanungin natin. Ang pinag-usapan natin yung aresto kay Duterte. At ang sinasabi ko, dapat sundin ng Pilipinas ang Article 59 sa pag-aresto kay Duterte. Kung anong pamantayan doon. Ang sabi naman ni nung iba pa na nagkukunwaring expert, ay pasensya na. Sabi nila na expert sila ay sa international law kay Attorney Dan Sarmiento na hindi na daw magmamatter ang Article 59. I'm sorry, your argument does not hold water. Because of the fact that it is provided for in Article 127 that a state that withdrew from membership in the Rome Statute is still obliged to cooperate. Obligation yan to cooperate within the framework of the Rome Statute. At kung isa sa obligasyon ay ang pag-aresto, you are deemed like a member state. Kung si Duterte pag-usapan, kasi ang aresto kay Duterte ay patungkol sa mga krimen na nangyari nung ang Pilipinas ay kasapi pa ng International Criminal Court. Tandaan nyo, yun yung mayor pa siya sa Davao. So, 2011 yun, November 1. Kailan ba siya naging mayor? Mayor siya hanggang 2016. So, 2016, naging presidente siya. So, 2016 hanggang tumalon sa March 16, 2019, presidente siya. Lahat ng pinatay sa war on drugs nung presidente siya ay sakop. Lahat ng pinatay sa Davao Death Squad, at ng mga iba pang namatay sa panahon ng siya mayor, sakop. So kung sakop, ibig sabihin, obligado ang Pilipinas na makipag-cooperate sa International Criminal Court. Pag pinadala yung warrant of arrest, obligado ka. You can never say never. Ganun lamang po. So ngayon, kung obligado ka, ang tanong ngayon, ibalik kong tanong sa iyo, Attorney Dan Sarmiento, hindi ba very clear na dapat sakop tayo sa ng Rome Statute pagdating sa pag-aresto kay Duterte? At kung sakop tayo sa pagdating kay Duterte, hindi ba logical lamang na i-observe natin yung batas sa pag-aresto? Clear! You can never say otherwise. And for you to say otherwise is for you to become illogical. Ganun lang po kasimple lang yan. At kung susundin natin ang Article 59, ano sinasabi ron? Na kapag naaresto mo, mas mabuti pa siguro, no? Kapag maaresto mo ang tao, ay dadalhin mo kaagad sa competent judicial authority. Yan kasabi dyan sa second paragraph. So ano ibig sabihin po ng competent judicial authority? Wala pong ibang ibig sabihin niya kundi judicial, korte. Korte. Hindi mo pwede sabihin fiscal. Yan dyan nagkamali. Mamaya i-discuss natin na inamin ng mga DOJ
Sila lang pala nagtumayo na judicial authority. Ay, pasensya na po kayo. I want Boying Rimulya, Yusek Nicholas Felix T., and Prosecutor General Richard Anthony Padulyon to go back to law school. What the heck? Paka-illogical sasabihin nyo kayo ay competent judicial authority? No, you're only an executive officer. Mr. Padulyon. And you too, Yusek Nicholas Felix T., na siya ngayong acting secretary ng Department of Justice. Kasi bumiyahe sa Europe si Mr. Boying Rimulya. Ang ganda naman, pabiyabahe lang kayo. O, inom muna tayo ng... So, having said so, very clear na tayo na dapat ay Article 59 sundin. So next, pagtapos ipadalhin sa korte natin, anong pinakamalapit na korte? Nung panahon inaresto si Duterte? Malapit po sa lahat. Pasay City. Oh. So sa Pasay RTC, dadalhin nyo doon. Napakadali lang yan. 5 minutes lang yan. Sasabi ng iba, marami naman kasi DDS na nagrarally. Anong pakialam ng DDS dyan? Isang batalyon naman ang dala ni Nick Torre na pulis. May mga baril pa. Paano sila makaistorbo? Ay nako. Wag na kayo mag-alibay-alibay pa. Yung kapalpakan ninyo, aminin nyo na kasi. Ang katotohanan diyan ay sa pagmamadali ninyo, napalpak kayo. Nakalimutan yung basahin ang Rome Statute. Cellphone nyo lang, basahin nyo, i-download nyo lang. Ano ba yung batas? There are 128 articles sa Rome Statute. Imposible naman sa tapos mag-aabot pag 10 minuto, hindi mo mabasa lahat. 5 minuto, ubos mo nabasa lahat yan. Pag mabasa mo, baka makrus mo, pagdating sa Article 59, mababasa, ay, ito pala. Kaya huwag nyo sabihin, nag-alibay-alibay pa kayo. Kasunod na alibay ninyo, ano pa pala yung kasunod pala sabi ko na obligasyon sa paghatid sa korte, anong gagawin ng korte? Gagawin po ng korte, mag-inquire ang korte. Teka muna, genuine ba yung warrant of arrest nyo? Patingin nga. Ganun lang yun. Pakita mo cellphone, naku, hindi pwede yan. Sabihin ni Judge, kung buhay pa si Judge Mupas, naku, yayariin kayo ni Judge Mupas sa Branch 112. Sabi niya, mali yan, hindi yan warrant of arrest. Cellphone lang yan. Kaya pakita nyo talaga ang certified copy. Next. So, nagdududa ako. Siguro, iniisip din siguro ni Attorney Dan Pelayo. Kaya iniwasan nila ang competent judicial authority kasi wala silang hawak na kopya. Puro cellphone. Pwede ka palang arestuhin sa cellphone lang. Papakita sa'yo, arestuhin ka ng pulis. Rosalie Pelayo, ito, arestado ka dito sa cellphone, may warrant of arrest. Pwede ba yun? Ganun na lang po, baka madali. So, ibig sabihin, unang obligasyon ng korte natin, siguraduhin na ang mamamayan ng Pilipinas, o di kaya, ang sino man na nasa Pilipinas, ay mabigyan ng proteksyon. Kasunod, titingnan ng korte kung nasunod ang proper procedure. Nakalagay dyan. Ano yung proper procedure? Proper process, ang term niya. Ibig sabihin, iyan ang due process. Next, pangatlong obligasyon, tatanungin, alamin ng korte kung nirespeto ba ang karapatan ng taong inaresto. Yan lang po. Ganun lang. Ang lapit-lapit ng Pasay RTC. 10 minutes to the maximum. May dala nyo sila dyan. Bakit mo hindi dinala? General Torre. Kamag-anak ko pa naman ang misis mo. Nako. Bakit yun na dinala? Very simple as that. Tandaan ninyo, mga pulis, nakikinig sa akin, mga NBI, pati kasama si Judge Jimmy Santiago, there is such a thing as recognition of judgment, of foreign judgment. Alam ni Atty. Pelayo yan. Kung hindi nyo alam, tanongin nyo sa Atty. Pelayo. Call him at his text number o di kaya sa email address na lang. Okay, sasagutin lang kayo ni Atty. Pelayo. Just call my name.
I'll be there. Dinadaan na lang natin sa tawag yung problema natin para hindi naman tayo ma-high blood. So, anong kasunod? Sa number 3 ng Section 59, nagsasabi, bigyan ng pagkakataon ang arestadong tao sa ilalim ng ICC warrant of arrest na magkaroon o mag-avail ng remedyo sa ating authority sa Pilipinas. Number 1 yan authority, yung court authority. Nang ibig sabihin, kung ako naman ang abogado ni Duterte, magsasampa po ako ng petition for the writ of habeas corpus. Bakit? Sa lahat ng kaso, yan pipiliin ko. Ang una kong rason, that is the topmost priority in terms of speed. Ang korte po, kahit anong korte, kahit naghihiring, pag pinareceive ko na yung petition for the writ of habeas corpus, obligado ang judge, tigilin ng lahat na hearing. Tabi mo na kayo, ito muna unahin natin. Ganun po kabilis ang habeas corpus. So kung habeas corpus, tanungin ngayon ng korte ang si General Torre, yung mga taga-Department of Justice na nagkukunwari ng mga competent judicial authority, kung ano bang ang inyong ebidensya o anong meron kayo, bakit nyo hulihin yung tao? Ganun lamang po simple. Hindi nyo pa nagawa yan. Simpleng-simple lang. Hindi naman dapat i-memorize yan. Bakit hindi nyo pa ginawa? Alam mo, dahil sa hindi nyo ginawa yan, ang nangyari, delikado tuloy na madismiss ang kaso ng EJK laban kay Duterte. Madidismiss hindi dahil sa ebidensya. Madidismiss mo dahil sa walang authority to try Duterte. Anong authority? Jurisdiction po yun. So, ipaliwanag ko na naman ulit, para may karapatan ang korte na lilitisin ang isang tao, ay alamin muna ng korte kung meron siyang authority or jurisdiction sa pagkatao ng suspect o akusado. So may pagkatao ba? Kailan ba magkaroon ng authority or jurisdiction ang korte sa akusado? Yun po ay kung maaresto ang tao na akusado o di at dalhin sa korte o di kaya nagsumuko ang tao sa korte. So, ibig sabihin, kung hindi pa naarestong tao, ay meron ng tinatawag na wanted, nasa wanted list ka lang, pero hindi makapag-umpisa ang takbo ng kaso. Kagaya kay Bantag. Hindi namin maaresto si Bantag. Kaya, hindi magtutuloy ang aming paglilitis laban kay Bantag. Dahil wala siya. Kailan lamang ma-acquire ang jurisdiction kay Bantag? Kung sumuko si Bantag, kaya sumuko ka na para magkaroon na tayo ng trial. O di kaya, maaresto ni Bantag. Tika muna. Matanong ko nga si Attorney Pelayo, Attorney Pelayo, ang galing naman ni Major Nicolas Torre, si IDG Chief. Arestado niya si Kibuloy. Arestado niya si Duterte. Pero bakit hindi niya kayang arestuhin si Bantag? Ano meron? Alam ko na, si Bantag pala ay classmate ni Brigadier General Jean Fajardo. Brigadier General Jean Fajardo, spokesman ng PNP. Ano masasabi mo ngayon sa classmate mo, si Bantag? Bakit hindi niyo na hinuhuli-huli? Si Duterte, hinuli nyo. Si Bantag, hindi niyo mahuli. So very clear na kayo na ang paghuli ninyo ay binaliwala ninyo ang Article 59. Tapos, mayroon pa kayo na patutsada mula kay BBM. Nag-anunsyo kayo, hindi namin tanggapin ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero, kung dadaan ang ICC sa Interpol at Interpol ang hihingi sa amin na arestuhin si Digong, arestuhin namin. Ibig sabihin, pinapalabas ni Bongbong na yung pag-aresto kay Duterte ay dumaan sa Interpol. Tanong, totoo ba?
Ay nako, ang sagot mo, hindi totoo. Nagsinungaling na naman. Fake news na naman kayo. Kaya kung meron, sabi na to ni Libayan, magpatayo na lang kayo ng Department of Fake News. At ang gawin yung secretary, sabi ni Atty. Libayan, sino? Si Bongbong na lang din mag-acting secretary. Kasi panay fake news naman binabanggit niya. O ito, pagkatapos naman sabi na yan, because of that defect, na walang ano ibig sabihin, kung mali ang pagka-aresto kay Duterte, hindi sinunod yun. Susundin ng International Criminal Court ang kanyang sariling batas, yung Article 59. Para saan pa at ginawa pa yung Article 59 kung hindi man susundin. Kaya mali po sila na magsasabi na baliwala yung Article 59. At sinasabi rin ng iba, actually, hindi ko maniwala na sinabi rin daw ni Justice Antonio Carpio na hindi bali na mali-mali pag-aresto, tuloy-tuloy pa rin daw. Well, I beg your pardon. Para saan pa yung nilagay sa Article 59 kung hindi man lang susundin? Dapat sundin yan. Okay, explain ko kung bakit. Ito na sabi ko, jurisdiction. Tatlo ang klase ng jurisdiction. Jurisdiction authority para i-trial ang tao. Kasunod, jurisdiction authority kung ano ang kaso. Anong subject matter ng kaso? Crime against humanity. So, may authority ba ang International Criminal Court sa crime against humanity? Ang sagot, yes. Bakit po? Yan po ang ibinigay ng batas na tinatawag na Rome Statute. 4 po ang klase ng krimen na binigay exclusively sa kapangyarihan ng International Criminal Court na ito lamang ang pwedeng maglilitis at maghahatol. Ano yun? Una, genocide. Ang ibig sabihin ng genocide po, kagaya ng ginawa ni Hitler na pinatay na lahat ng Jew, 6 million Jews. Yan ang genocide. Ibig sabihin, pag pumatay ka ng isang lahi, genocide yun. Gen, coming from the gene. Genocide. Gusto mo patayin ang lahi, gusto mo ubusin ang lahi, ubusan ng lahi, ito ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yan po yung genocide. Pag pinatay mo na. So, bawal po sabihin, ubusan tayo ng lahi. Pangit yun. Bawal yun. Okay, next. A, aggression. Ibig sabihin ng aggression, isang bansa lumusob sa isang bansa. At ikaw na presidente na nag-utos, dapat kang ikulong. Kasi heinous crime yan. Gagaya ng ginawa ni Putin, kapag maaresto na siya kasi may pinalabas na warrant of arrest laban sa kanya, kagaya rin kay Benjamin Netanyahu, na lumusob sila doon sa Gaza, ay may war crime sa ngayon. So, kung mahuli sila, lilitisin din sila kagaya ni Duterte kasi hinuli nila. Okay. Yan ang aggression. G-A. Next is war crimes. Pangatlo na kaso na pwedeng hawakan o exclusively na may authority ang International Criminal Court, war crimes. Ano yung war crimes? Halimbawa po niyan ay sumuko na ang kalaban mo sa iyo, binaril mo pa rin, pinatay mo pa rin. Yan, murder ang kaso mo niyan. Kaya ibilanggo ka sa ilalim ng decree kung merong dalhin ka sa ICC, ikukulong ka na. Pero kung sa Pilipinas may war crimes din. Halimbawa, sumuko yung NPA, pinatay mo pa, kulong ka. Sorry na lang, murder ka. Yan po. Ganon din ang NPA. Pag pumatay ng sumuko na sundalo na Pilipino, patayin niya, kulong ka, murder ka. Ganon po yung war crimes. Ano yung panghuli? Yan yung kay Duterte. Crime against humanity. Yung crime against humanity po, maraming uri yan. May desaparecidos, yung nawala lang, hindi na makita. Tapos extermination, merong iba na persecution, kinasuhan mo ng walang kaso, kagaya ng ginawa kay Leila de Lima, persecution yun. Kaya crime against humanity din yun. Tapos yung pagpatay, isa rin sa crime against humanity. Sa pagpatay, basta sa kondisyon na yung pagpatay ay massive, maramihan, pakyawan, at nakadirekta sa civilian. Kasi kung nakadirekta sa mga rebelde, hindi na
crime against humanity yun. Kailangan civilian ang nakatutok sa atake. At ng pag-atake sa civilian ay massive at merong tinatawag na pulisiya para ubusin yung mga klaseng tao na yon na addict at saka tulak. Ganun po yun ang crime against humanity. So, 4. So, ibig sabihin, next na pa ko, mayroong bumanat sa akin, naputol internet ko. So anyway, hopefully narinig nyo ako. Ang nangyari ay, sana ba ako ngayon? So, pupunta tayo ngayon sa sinabi ko na hindi nasunod. Babalik ako sa hindi nasunod ang Article 59. So given those crimes, ang problema natin ngayon, tututok tayo sa jurisdiction over the accuser or the complainants. So meron na tayong may tanong, may jurisdiction ba ang ICC sa pagkatao ni Duterte kasi illegal ang aresto? Mamaya tatakel ko. Next, may jurisdiction ba ang ICC sa kaso na kinaso war against crime against humanity? Meron po. Kasi kasama binigay ng batas. Next, the last and the least. Yung may jurisdiction ba ang ICC sa mga nagreklamo? Meron po. The moment na pinirmahan nilang reklamo at sinumiti sa ICC, nagkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng mga nagreklamo. So, ito na ngayon na tayo tututok. Ang tanong, kailangan ng 3 jurisdiction ay nariyan. Kung ang isa lang dyan ang wala, hindi matutuloy ang kaso. Kagaya lang kay Bantag, hindi kami magpatuloy ng kaso hanggat hindi siya nahuli. At kung mali naman ang pagkahuli kay Bantag, ay magiging basihan niya ng kanyang question sa jurisdiction. Kagaya kay Duterte ngayon, hindi nasunod yung pag-aresto, ay magiging basihan nila ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas din ang pangalan, no? Nicholas Kaufman, isang Israeli tsaka British na abogado, maging basihan nila sa ipa-dismiss. Kaya po, confident po nang in-interview si Attorney Kaufman, very confident siya. I have a high confidence. I'm very confident, sabi niya, that Rodrigo Duterte will be acquitted. Sabi niya, in the soonest possible time. So, ano bang pinakamaagang dahilan para ma-dismiss ang kaso? Wala nang iba, kundi yung lack of jurisdiction over the person of Duterte. Ang lack of jurisdiction over the person of Duterte is by reason that the state that is the Philippines, or that was the Philippines, who is considered as a member of ICC in so far as the arrest of Duterte is concerned, because that is part of the obligation of the Philippines under Article 1 to 7 of the Rome Statute. The mistakes that were committed, they did not follow the order of Article 59. So I hope so, nakikinig sa akin si Dean Ralph Sarmiento. Okay? Dean Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal, Bacolod. Okay? So, having said so, ipakita ko sa inyo ngayon yung sagot ng Department of Justice sa mga kaso laban kay Duterte. Kasi pinasagot sila ng Supreme Court. At sinampa ba ng kaso na sinampa ng mga anak ni Duterte. So, itong sagot nila. Or ito muna ako. Mamaya itatakal ko yung nakikita nyo. Itatakal ko yan. Yan ang papel na sinabit nila sa ICC. Ito muna tayo. Ayan, nakita nyo ba? So, yan po ang comment ng DOJ. Sinabit ng DOJ ang comment na to sa Supreme Court pagkatapos mag-withdraw ng Solicitor General. Ayaw ng Solicitor General na sumali. Yan. So, nakita na ninyo? Pinalaki ko, ha? Okay. So, balik tayo sa itaas. Yan po ang kaso
in the matter of the petition for writ of habeas corpus of Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ang nagsampa si Sebastian o Baste Duterte. Ang isa naman nagsampa dyan ay si Veronica Duterte na anak ni Duterte isa rin. Tapos ang iba, ang kinasuhan ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Boying Remulla, tapos General Romel Marbil, at saka si Nicolas Torre III. So, ang topic ay Henry arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. At ang kumaso naman isa ay si Paulo Duterte, si congressman. The same persons din ang kinasuhan. So, itong sagot ng DOJ. Consolidated compliance. Respondents Lucas B. Bersamin, Jesus Crispin C. Remulla, John Vic Remulla, Police General Romel Francisco Marbil, Police Major General Nicolas Torre III, Minardo Guevara, Enrique Manalo, General Romeo S. Browner Jr., and Lieutenant General Antonio J. Alcantara. By the undersigned counsel unto this honorable court, in compliance with the resolution dated 13 March 2025, which was received by respondents on 14 March 2025, respectfully state. Ito sinabi nila. So, nagsumagot nito, ang pumirma po dito ay yung acting secretary ngayon na si Yusek Attorney Nicolas Felix Oy, Ati. Okay. So, sinabi, itong pag-amin nila, noong March 7, 2025, yung pre-trial chamber ng International Criminal Court ay nagpalabas ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, ang petsa na pagpalabas ay March 7. So, mali po si Attorney Ruben Carranza sa pagsabi na February. Hindi po. March 7 lang po. Next. Pagpalabas ng warrant of arrest ay, ang kasunod na sinabi nila, ng March 11 daw, ay pinasa raw ng Interpol. Ito i-highlight ko. Pinasa daw ng International Criminal Police Organization or Interpol sa National Central Bureau ng Manila ang warrant of arrest ng ICC. Totoo ba yan? O sinabi nila yan. Pero pakita ko sa inyo mamaya na hindi totoo yan. Kumbaga, fake news din itong DOJ na ito. Sunod, number 6. Mabasa ninyo on the same date. Ibig sabihin, March 11 din, 2025. Bago dumating daw si Duterte sa Manila, sakay ng Cathay Pacific, flight number CX-907, alas 9:20 ng umaga, ay inaresto na nila si Duterte. Pero nandun daw kanyang abogado na si Attorney Salvador Medialdea sa Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi sinabi kung kasama si Medialdea sa pag-aresto nung pumasok sila sa loob ng eroplano. Okay? At nang kasama ni Duterte sa loob ng eroplano ay kanyang common law wife na si Cieleto Hanilet Avancenia. At ang kasama niyang anak niya na si Veronica Kitty Duterte. So, sabi ni Atty. Medialdea naman at members ng Iturans ay sumama sila nung dinala sa Kalayaan Hall ng Villamor Air Base. So, ibig sabihin, tandaan nyo na alas 9:20 pa lang inaresto na nila si Duterte. Umaga. So may sapat na panahon para pumunta ng RTC Pasay, which is only 10 minutes away by drive. So number 7, at around 11:44 a.m., umaga pa rin, nilagay na, saka pa lang daw nila inaresto. Ano ba to? Malabo naman, akala ko pinasok nyo na nung 9:20. Tapos inaresto nyo, 11:44 a.m. lang. O sabihin natin, alas 12 na naresto. May sapat pa rin na oras. 10 minutos na naman ang biyahe papuntang Pasay RTC. So, inassistihan daw sa kanyang counsel, abogado na si Atty. Medialdea at saka si Atty. Martin Delgra. Yan. Binigyan daw nila ng hard copy ng warrant of arrest itong dalawang abogado. Okay? Tapos, number 9, si Nicolas Torre, na director ng CIDG, ay ininformahan daw si Rodrigo Duterte na dadalhin daw siya sa pamamagitan ng pribadong eroplano papunta sa detention center ng The Hague, Netherlands. Okay? Next, number 10, hence this consolidated petition. Sabi naman ng DOJ pa rin ulit, on March 12,
2025, dumating sa Rotterdam, Netherlands, si Duterte. Okay. Next. Galing yan. Copies of the documents evidencing PRRD surrender ay pinakita nila. Okay. So, yan ang sinasabi nila. So, to summarize, alas 11 nila, officially, 11, anong oras yun? 11:44 a.m. nila inaresto si Duterte. Sapat ang oras. Bakit hindi nila dinala si Duterte sa korte? Presume naman, mga abogado naman mga yon kasama nila, alam nila ang batas ng Rome Statute na nag-utos na dapat dalhin sa korte. O sila na mismo umamin dito na na alas 11:40 pa lang ay naresto na nila. Okay? So, dito naman ngayon, hanggang doon ang facts of the case nila. Wala silang sinabi. Ang may sinabi lang sila na dumaan daw ko na sa Interpol. March 11. Okay. Puntahan natin ngayon ang Annex 3 na kinabit dito ni Attorney Nicolas Felix D. Ito pong dokumento, nabasa mo ba ito? Information on the Surrender and Transfer. Ito po ay binigay ng ICC. Ang ICC nagbigay na official, binigyan sila ng kopya kasi itong pinilapan ng ICC na officer pagtanggap nila kay Duterte. Okay? Tingnan natin ngayon. Nakalagay. Number 1 item. Ano ang case? So nilagay ang case number. ICC number 0121. Situation in the Republic of the Philippines. Number 2 item, warrant of arrest. Nakalagay ko anong warrant of arrest. March 7, inisyo. Number 3, name of the arrested person. O si Duterte. So, nakalagay dito sa sinulat ng taga-ICC, confirmed by the arrested person. So, kinonfirma ni Digong Duterte na siya nga si Rodrigo Roa Duterte. So, number 4, location of surrender. Nakalagay, surrender na doon sa Rotterdam, the Netherlands. Okay? Number 5, badge and title ng ICC representative. So may badge number ang representante ng ICC. So 001, 004, 13. Head of the Judicial Cooperation Unit, Judicial Cooperation Support Section, Registry, International Criminal Court. Okay? Tapos may isa pang official, ang badge number niyan 001, 03, 776. Associate Judicial Cooperation Officer siya ng Judicial Cooperation Support Section ng Registry ng International Criminal Court. Punta tayo dito ngayon. Procedural details during the surrender of Duterte to the court. Ito number 6. Nakalagay, name and titles of the person representing the Philippines. Sino nakalagay dito? The person representing the authorities from the Philippines who transported Mr. Duterte is Ambassador Marcos Lasinaccio. Yun. Ano to? Lasinalaw pala. Akala ko Lakunilaw to. Lasinalaw pala. Okay. Next. Question. Dito. Assistance of the interpreter. Kailangan pa ba nag-interpreter si Duterte? Hindi na not applicable na kasi nakaintindi naman siya ng English. Next. Item number 8. The date, time and location of the appearance of the arrested person before the competent national authority. So, hindi alam. Nakalagay, do not know. Ibig sabihin, do not know, hindi niya alam kung pumunta sa competent national judicial authority. Form po ito ng International Criminal Court. No, ibig sabihin, very clear ang ICC sa pagsasabi na kahit ano niyo pa inaresto, dapat ay ipa-appear sa korte ang taong inaresto. Sa korte ng bansa kung sinong umaresto. Ang sinabi dito ng official ng ICC, do not know. So number 9, did the arrested person receive assistance of the interpreter? Ay, hindi na kailangan kasi magaling naman umingles si Duterte. So number 10, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? So ibig sabihin, anong nangyari sa bansa natin?
May abogado ba? O may abogado naman siya. Kaya he received legal assistance during national proceedings. Number 11, did the authorities verify the identity of the arrested person? Sinabi nila, yes, na-verify nila. Number 12, the information given to the arrested person by the authorities in respect of his rights. So, binanggitan pa sabi, sinabihan ba siya ng kanyang karapatan? So, sinabi nila na yes, kasi binanggit sila. Sinabi naman kay Duterte ko anong karapatan niya. So, number 13, documents regarding the arrested person transmitted to the ICC, representative by the authorities. So, anong dokumento na dala nila na pinakita nila sa ICC? Ito po, travel document ni Duterte. Next, digital copy ng certification mula sa Department of Justice sa Manila. Walang certification galing sa korte. So, Department of Justice Manila. Hindi po kayo judicial authority. Kayo ay executive authority lamang kayo. Kasi nagdidesisyon lamang kayo para kumaso. Hindi kayo nagdidesisyon para hatulan ng guilty ang mga inaakusan ninyo. Kaya hindi po kayo judicial authority. Hindi po kayo korte. Next, number 14, information transmitted by the ICC representatives to the arrested person in the presence of state authorities. So, presence of his counsel. Saka pa lang ibinigay, nung nandun na sa ICC, saka pa lang ibinigay yung kopya ng warrant of arrest. Yan, nakalagay. Ito, ang nag-fill up nitong document na to ay ICC mismo, na mga opisyal ng ICC. So, ICC representative informed Mr. Duterte. Sabi ng French ni Judge Mutok, French kasi siya, Mr. Duterte. ICC representative informed Mr. Duterte the next step that would be followed, that he is going to be transferred to the ICC detention center by the Dutch authorities. He was informed that he was arrested in the implementation of the ICC warrant for arrest. He was informed that he will be checked by medical professionals. He was informed he has the right to receive family visits. He was informed that his first appearance will take place soon. He was informed that he would be taken to the hospital. He was informed that he would receive a folder at the detention center with his rights and information on next proceedings. Next step. Okay. Mr. Duterte appointed Nicholas Kaufman as another counsel. He informed that he would that the procedures achieve the appeals, the goals of the ICC. Through his counsel, he requested to be immediately confined to a hospital and to be accompanied by his nurse. Ayan, nakasulat. Yan, dito sa item na information transmitted by the ICC. In other words, ang ICC lang nagpakita kay Duterte ng mga papel. Wala yung Philippine government. So, tapos sa number 15, observations provided by the authorities to arrested person. Tapos sinabi ito, Mr. Duterte requested the respect to his privacy, medical condition, and personal information. The council on behalf of Mr. Duterte requested visas for the delegation traveling with Mr. Duterte. Number 16, did registry representative observe any signs of mistreatment on the arrested? Sabi ng ICC representative, wala naman sila nakita na mga katakataka na medical condition ni Duterte. Okay, number 17, did the arrested person undergo medical examination by the state authorities, and what was the result of the examination? Example, concerned individual is not fit for travel. Comment, note whether the individual was medically examined by the state authorities or the ICC. Importante sa ICC, medical examination. Kaya sinabi dito ng the authority, according to them, the authority representative does not know. But he notes there are 3 medical professionals, nurses, who were aboard the plane. So, number 18, if the arrested person was not fit to travel, what measures were taken and by whom? The representative of ICC does not know. Number 19,
Please specify every request or observation made by the arrested person and what measures, if applicable, were taken. Ibig sabihin, ano pa bang request ni Duterte? Sabi naman ng ICC representative, refer to Part 15. Mr. Duterte and his counsel requested to be taken to a hospital upon arrival. Mr. Duterte was transferred to hospital in order to assess his health state. Number 20, what other information was provided to the arrested person by the state authorities? Ibig sabihin ng Pilipinas, anong iba pang informasyon binigay ng Pilipinas? Ang sagot ng ICC officer, the representative does not know. Ba't hindi nila alam? Kaya budos. Number 21, inventory of the belongings of the arrested person in view of the travel. On the chain of custody, sabi ng ICC representative, 6 pieces of luggage, 5 large and 1 small. Yan. Ano pang iba nakalagay dito? Details of the transfer and arrival. Sinabi, arrangement for transport taken by the Republic of the Philippines. So, Pilipinas ang gumastos ng transportation. Number 2, what kind of travel documents was used? Yung other identity documents delivered by the national authorities. Yan lang po yung mga documents binigay nila. In other words, wala pa nga passport na hawak si Duterte ata o mayroon man. O yung iba na dinala doon ay walang passport siguro na hawak. May tumawag sa akin, mamaya na yan. So, tapos, type of transportation, private. Details of the transport operator. Flight number, RPC5219. Yan yung aircraft, Gulfstream G550. Owner, operator, Filipinas Asian Pearl Airways Incorporated. So, hindi pala si Saldico may-ari. Pero siyempre, patago yun. Ikaw kinikwento, binili mo daw ito sa pamamagitan ng flood control project funds. Anyway, nag-deny naman si Saldico. Time and location of departure. Umalis na sa Pilipinas, 16.03 hours. The Hague time. Pero kung sa Philippine time, 23.03 hours Manila time. Nag-depart from Manila. Okay? Suppose dumating sila, 12 March, 8:03 has the hours, the Hague time, arrival sa Dubai. Dumating sila March 12 sa Dubai. Pero kung Philippine time, alas 4:03 ng umaga. Pag dumating naman sa The Hague time, 12 March 2025, 9:15 ng umaga. Pero sa Philippine time, alas 5:15 ng hapon, departure from Dubai. Okay? So time and location of travel, 12 March 2025, 16 hours. 16 hours and 16.55 hours ang biyahe. Haba. Oo. Hindi lang nga nihap, 0.55. Tama, parang nihap. Names and titles of the personnel escorting the arrested person. Rafael Amon Rox, Davao. Rafael, Amon Rox. Sino ba itong taga Davao na to? Nag-escort daw kay attorney, kay Duterte. Sa additional comments and remarks, walang nilagay. So number 9, name and title of officials or departments present at the location arrival. So ang nakalagay dito, ang official ng ICC ang nakalagay. Tapos, ang pumirma para sa Pilipinas ay si Marcus V. Lacanila ba to? Yan, ang pumirma. So yan po ang papel at transfer of custody nakalagay rin dito. Walang Interpol. Nakita nyo, walang Interpol na ebidensya na dumaan sa Interpol. So, ang tawag dyan, budol. Budol. Ayan po, ang inyong bansa. Puro lang budol. Hanggang dyan na lang. Siguro naman, yan lang naman ang topic ko. Ang gusto ko lang sabihin ay, sapagkat nakalagay doon na walang ebidensya na dinala nila sa korte. Tapos babalikan natin ngayon yung sinabi ni Attorney Nicolas Felix T. Dito sa kanyang nang inamin niya, pinirmahan niya ito. So, sa statement of facts niya, on March 7, pre-trial chamber 1 of the ICC issued a warrant of arrest, March 7, against FPRRD, pursuant to Article 58, Paragraph 1 of the Rome Statute of the International Criminal Court, citing reasonable grounds to believe that he is criminally responsible
for the crime against humanity of murder under Article 7, Paragraph 1, Subparagraph A thereof. If PRRD is alleged to have acted as an indirect co-perpetrator within the meaning of Article 25, Paragraph 3, Subparagraph A of the Rome Statute for crimes committed in the Philippines between 01 November 2011 and 16 March 2019. Number 5, on March 11 or 11 March 2025, the International Criminal Police Organization, National Central Bureau, Manila, received. Paano nila masasabi na tinanggap ng Interpol yung warrant of arrest? Hindi naman sila Interpol. Wala silang personal na alam kung natanggap ano hindi. Tapos nagkiklaim sila. Ito talaga, Yusek T. Number 6, on the same date, shortly after arriving in the Philippines from Hong Kong via Cathay Pacific CX-907 at 9:20 a.m., if PRRD was informed of the existence of the ICC warrant in the presence of one of his counsels. Oh, kailan siya na, ibig sabihin sa loob ng eroplano, no, binanggit ang kanina, in-information may warrant siya, sinundo niya sa loob ng eroplano, in the presence daw ni Attorney Mijaldea, at saka sa loob. Sa loob lang pala ng terminal, hindi sa loob ng eroplano. Wala kayong binilagay na oras kung anong oras siya ininformahan. Pagtapos sa sunod, number 7, naglagay ka at around 11:44 a.m. if PRRD or Digong was placed under arrest. So, inarrest nyo. Ibig sabihin nung una, hindi pa pala aresto yan. Hulingan nyo lang inaresto. Yan po sinabi niya. So, ito po nagpapatunay na nagsisinungaling ang ating Department of Justice. So, hanggang dyan lang muna tayo. At sige, magtatawag lang ko ng konti, no? Kung sino bang aking So, Gregorio Babaran, sino bang iba? Ang haba, ang dami ninyo eh. Si Jose Kental Santa Ines, good morning. Jurem, tapos Jonji Ibarle Official, Assalamu alaikum. Warakmatullah hitalahwa barakato sa mga kababayan ko na mga Muslim. Happy Ramadan. Alam ko nagpapasting kayo ngayon habang nag-uusap tayo. Romel Garcia, magang hapon po, Doc. Okay. Tapos, sino pa? Si We AR Nomads. This is the fall of ICC if they will not follow their own rules to due process. John Patrick Di Mesa, good afternoon, attorney. I think it is just a cruel ploy by the government to just dismiss the case of the former president. Behind this cruel ploy, they are all still ally after all. So ang nagdududa siya ng drama na lang nila ni BBM tsaka ni Duterte na sinadya yung pagkamali-mali para ma-dismiss ang kaso. Well, to my mind, mukhang mahirap din paniwalaan kasi nag-away-away niya sila, nakagalit-galit na. JD Adabin, hi po, Dr. Engineer Kausing. Pastor Rodi Rabi. Tapos si Casyong Provinciano, Idol, pakinga nito RA 9851 na sinasabi ni Ato Renzo, ito sa mga basihan na dapat malaman. Mali po yan, hindi po pwedeng basihan ng RA 9851. I stand straight. Hindi po basihan yan, kahit sino pa. Bakit po? Ano nakalagay dyan? Sa RA 9851, ang sinasabi lalo yung Section 17 na sinasabi pwedeng endorse ang isang akusado. O buksan natin RA 9851 para lang for the sake of argument. Basahin natin. Hindi po magiging basihan ng RA 9851. Inuulit ko lang. Fake news yan. Para gawin yung basihan. Unang-una, ipakita ko sa inyo Ayun, ipakita natin sa inyo para makita ninyo. Yung mga advocates ng RA 9851, mali po yan. O ito. RA 9851. Okay? Straight tayo to the point doon sa Section 17. Section 17. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. O yan, jurisdiction. Basahin ko. Basahin ko yung Section 17. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of or accused of a crime defined and not penalized in this act,
regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. So, ibig sabihin, may karapatan ba ang Pilipinas sa mga taong akusado? Yes, meron kung masunod ito, kung siya ay ang akusado ay Pilipino. Number 2, kung ang akusado, kahit anuman ng citizenship niya, ay nandito sa Pilipinas. Number 3, kung akusado ay nag-commit ng crime na laban sa Pilipino. So, ibig sabihin, kahit foreigner, basta laban sa Pilipino, ay may jurisdiction ang Pilipinas sa kasong ito, sa RA 9851. Okay, next paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking of the prosecution of such a crime. Ibig sabihin, si Duterte pag-usapan natin. So, tama lamang na huwag na makialam ang Philippine authorities. Okay? Next sentence. Instead, the authorities may, ang salita may, ha? You hear the word may. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected person or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Mangyayari lamang po ang pag-surrender kung hawak na nila yung inaakusahan sa ilalim ng RA 9851. Tanong, inakusahan ba si Digong sa RA 9851? Sagot, hindi po. Kaya hindi po mag-apply ang RA 9851. Next, hindi nila inaresto si Digong under RA 9851 kasi the only way, logical way na ma-surrender niyo ang tao ay kung mahuli niyo ang tao. Kung nakatago kagaya kay Kibuloy, kagaya kay Bantag, hindi niyo ma-aresto, hindi niyo masinong isusuko niyo, uli niyo hawak. Kaya illogical po. I'm sorry, no? Marami sila, hindi lang si Kainso sasabi niya, marami si Laila de Lima nagsasabi na yun na bang apply, si kaibigan ko si Secretary Yusek Claire Castro, pero but then I beg your pardon, your arguments must fail. It does not, your argument do not hold water. Ganun na kasimple. Okay? So hindi po pwede yung RA 9851. Tapos Zachary Fernando, magandang hapon po. Antonio Bensuceso, mabuhay. Gerlit Benitez, heist, dapat lang na pagbayadan ni Digong. Magbabayad siya pero hindi yan excuse yung kanyang ginawang kasalanan para sabihin natin patawarin na lang natin ng mali-mali na pag-aresto. Bagkos, sinisisihin ko dito si BBM kung ma-dismiss ang kaso dahil sa mali-maling aresto. Siyempre, obligado ang ICC para respetuhin yung batas na yan kasi ginawa ng batas na yan. So ngayon, if only to prove a point, may ipapakita ko sa inyo na sa decision ng International Criminal Court sa kaso na kay Dominic Ongwen na siyang leader ng Zinya Brigade doon sa Uganda, ay nagdepensa rin si Ongwen na siya ay mali din ang pagka-aresto sa kanya at hindi siya binigyan ng karapatan sa korte. Hindi siya dinala sa korte. So anong nangyari sa katauhan sa kaso naman ni Ongwen? Hinuli po siya ng Ugandan authorities. Tapos, pagtapos siya mahuli, ipinasa sa ibang bansa, yung Central African Republic. At ang Central African Republic ang sumuko sa ICC, ang nagsumuko kay Dominic Ongwen doon sa ICC. Pero sa panahon nung andun siya sa Central African Republic, ay binigyan siya ng pagkakataon na pumunta sa korte. Kaya, hindi napatunayan ni Ongwen na siya ay nilabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Article 59, Paragraph 2. Dahil hindi napatunayan, hindi mo lang pinansin. Pero, ito ang matindi. Binanggit ng ICC o ng korte na kung napatunayan lamang ni Ongwen ay ang mangyari sa kanya, pwedeng bawalan ang paghatol sa kanya, bawalan ang pagtakbo ng proseso. O yun, ipakita ko sa inyo ang desisyon kay Ongwen na kaso. So ito, ipakita ko sa inyo ang desisyon sa kaso ni Dominic Ongwen.
Isa ito sa Brigadier Light. Isa sa killer doon sa Uganda. Ang dami-dami niyang pinatay doon. Mas matindi pa kay Digong Duterte ito. Ayan, trial chamber 9. Ang kaso, situation in Uganda in the case of prosecutor versus Dominic Ongwen. Sino mga judge diyan? Ayan isa sa ating ating lokal, the way take pride in Judge Raul C. Pangalangan. Isa siya sa judge ng desisyon nito. Ang kaso nito, titingnan natin dito sa challenge. Ang haba ng desisyon na to. Page 48. Okay. Saan ba yan? Ano ba yan? Page 46. Ano? Paragraph number 46, page 25. $39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ito. Basahin natin sa kaso ni Ongwen, submissions concerning other human rights violations and discrimination. Ito yun, napasok dito. Sa decision ito ni Ongwen sa kaso niya. So, ang haba, ang hirap hanapin. So maraming maraming binura dito kasi redacted, ibig sabihin redacted ay tinago mga pangalan, mga detalye na iba. Kasi po ito ay ma-access mo rin sa internet. Ang haba. Ang hirap hanapin. So anyway, ang hirap kasi hanapin, saan ba tayo? Makita sa table of contents. Okay, overview, historical background, the defense allegations concerning rights. So, page 24, allegations of the arrest of Dominic. Okay, tingnan natin ang page 24. Yan, page 8 yan. Page 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So itong depensa niya, defense allegations, allegation ni Ongwen that there was violation of the fair trial and other human rights violation. So in its closing brief, sabi sa kanilang argumento,
Under closing statements, the defense raised a number of allegations concerning the accused's right to a fair trial and other human rights violations. The defense submits that any single violation would cast serious doubts upon the fairness and reliability of the proceedings, and because of their cumulative effect, they justify the declaration of a permanent stay. So, kiningin nila permanent stay. Ibig sabihin, pag permanente na pagpigil na huwag na siyang kasuhan. Okay? The prosecution responded to part of the defense arguments in its closing argument. While the statutory framework does not explicitly provide for a permanent stay of proceedings, the jurisprudence of the court confirms the availability of this remedy. Ibig sabihin, kahit yung prosecutor, inamin nila na pwedeng gamitin ng akusado ang doktrina na pag-stay ng proceedings. Yan. So ano yan? Permanent stay of proceedings. Ang ibig sabihin yan, acquitted. Parang ganun na rin. Kasi hindi ka na pwedeng kasuhan ulit. So interpreting the application of Article 21, Paragraph 3 of the statute where breaches in the rights of the accused has been alleged, the appeals chamber held that where fair trial becomes impossible, kung saan ay hindi na magkaroon ng fair trial because of breaches of the fundamental rights of the accused by his accusers, it would be contradiction in terms to put the person on trial. And if no fair trial can be held, the object of the judicial process is frustrated and the process must be stopped. Yun ang mangyari kay GBBM. Ang mangyari kay Digong. Ipastop kasi maraming mga nangyari na mga paglabag. Not every infraction of the statutory framework justifies the grant of request for stay of proceedings. The violation must be such importance to make fair trial permanently impossible. The unfairness in the treatment of the accused must be of such a nature that it ruptures the process to an extent making it impossible to piece together the constituent elements of a fair trial. As such, a stay of proceedings is a remedy of an exceptional nature. So, maaring mabil ito ni Digong sa pamamagitan ng paglabag ng kanyang karapatan sa Pilipinas nung pagka-aristo bago siya pinadala sa ibang bansa, sa Netherlands. So, allegations concerning the arrest of Dominic Ongwen. Itong sinasabi ko na while sana maka-avail siya, pero ang problema, hindi napatunayan ni Dominic Ongwen ang mga violations. So, the defense argues that the pre-trial chamber failed to protect Mr. Ongwen's human rights prior to his appearance before the court. Ongwen argues that it was the role and duty of the pre-trial chamber pursuant to Articles 21, Paragraph 3, 55, Paragraph 2, and 59. Itong Article 59 na pinag-usapan natin, Paragraph 2 of the statute, to verify that Dominic Ongwen was not subject to any violation of the fundamental rights in the process of his arrest and transfer to the court. According to the defense, it was in this process that breaches of Dominic Ongwen's rights to legal assistance and to remain silent occurred and were ignored by the pre-trial chamber. The defense argues that the court obtained the custody of Dominic Ongwen through the actions of the authorities of Uganda and Central African Republic. Dalawang bansa ang nag-aresto sa kanya, ang mag-involve. And that because their conduct in respect to Dominic Ongwen was based on the issuance of warrant of arrest by the pre-trial chamber, Articles 52 and 59 of the state were applicable. So the defense argues that the illegality of the process of the breach of Mr. Ongwen's rights are documented in a video showing Dominic Ongwen in Ugandan custody. According to the defense, the video shows that on 16 January 2015, Ugandan informed Mr. Ongwen that he is an ICC indictee and that he is being held and released on the charges of wire crimes, after which Dominic Ongwen is given several documents to sign and an interview takes place at the UPDF headquarters. It is on this basis that the defense alleged that Dominic Ongwen's rights to counsel and right to remain silent and not to be forced to self-incriminate were violated. In its closing submissions, the prosecution points out that the accused was assigned a duty counsel as soon as he was in the custody of the court and argues that even if procedural irregularities occurred before the Dominic Ongwen came into custody of the court, and even if these irregularities can be attributed to the court,
Mr. Ongwen still had an obligation to mitigate any ensuing prejudice by pursuing a timely remedy. The Chamber notes that Article 55, Paragraph 2 of the statute and the rights emanated therein only apply when the person concerned questioned in the context of an investigation by the court. Specifically, the provision envisages that a person against whom there are grounds to believe that he or she committed a crime within the jurisdiction of the court is about to be questioned either by the prosecutor or by national authorities pursuant to cooperation request made by the court under Part 9 of the statute. Yung Part 9 kasi iyan yung mga human rights violations sa mga akusado. So in the case at hand, the defense assertion that Ugandan or CAR or Central African Republic authorities acted based on the issuance of the warrant of arrest by the pretrial chamber is not completely accurate. So ibig sabihin, hindi napatunayan ni Ongwen. Kaya hindi tinanggap ang kanyang depensa. So had it been proven, that could be sufficient to stop the permanent stay. Ito, sabi ng korte ng ICC, that accordingly, the chamber does not find the defense allegations pertains to any rights protected under Article 55 and 59 of the statute. In addition, in view of the chamber, the facts as brought forward by the defense and the resulting allegations would not constitute breaches of the fundamental rights by his accusers that would make a fair trial impossible and thus would not justify a permanent stay of proceedings. So yan ang delikado, magkaroon ng permanent stay of proceedings dahil sa paglabag. So yun lamang po masasabi natin at magandang umaga po sa lahat. Kalgarim, Sabong Bicol, mabuhay ka inyong Toto. Very educational ang discussion mo watching from Pleasant Hill, California, USA. Naimbag na malim, Dr. Toto, Engineer Toto. O naimbag na malim sa mga kapsat ko, mayapag at panapon sa mga kabalin ko. Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino, mga Tagalog speaking. Maayong hapon sa tanan ng mga Ilonggo, sa mga Cebuano speaking. At maupay nga kulop sa mga waray-waray. Maadyong hapon sa mga Bolano. Maradyaw nga hapon sa mga lahat ng mga Surigao-non. At marayaw hapon sa mga Tausug at mapya agad hapon sa mga lahat ng mga pagariko at mga pakatko. Okay? So Duterte, good attorney, paglaban mo ang totoo, lumayo sa bayaran ang pera lang yan. Ang tiwala nila nawawala yan, mana natin sa ating mga new generation yan. Kaya wala po akong tinatanggap na pera dito ha. Koy Grim, DR connivance, they can file kidnapping indeed. Tapos sa totoo lang ang aking opinion diyan, walang kidnapping na nangyari. Kundi bakit walang kidnapping na nangyari? Kasi hindi naman nila intention mag-kidnap. So anong dapat na parusa sa kanila ni Nick Torre? Dapat po illegal arrest at saka arbitrary detention. Bakit illegal arrest? Kasi intention lang mag-aresto eh. Kaya nga lang illegal. At kung ma-aresto nila, i-detain nilang tao kaya arbitrary detention. Okay? So I don't believe na mayroong kidnapping case diyan. Okay, ganun lang po. Call Grim, I think no visa. Tapos Antonio Bensosiso, RA 951, yan po ang lusot ng gobyerno. Anong comment? Hindi po makalusot. Sinabi ko na po kanina na hindi makalusot. Kasi hindi naman po inaresto si Duterte. At wala namang investigasyon. Ang kondisyon yan para magamit nila yan, kailangan may sariling investigasyon ang Pilipinas patungkol kay Duterte. Wala. Kaya hindi na magamit yan. Ano na lang yun? Tawag namin afterthought na lang, ginamit na lang kasi wala na silang lusot sa violation na ginawa nila. Napapalusot lang ba? Kung baga. Aris Aquino, the warrant of arrest was issued long after withdrawal. Therefore, there is no more need to observe. No, hindi. Mali po diyan kanyan, Aris Aquino. That is wrong. Bakit po? Dahil sa Article 127, kahit na naka-withdraw ka na, may obligasyon ka pa rin makipag-cooperate. At so kung may obligasyon makipag-cooperate, kasama doon pakipag-cooperate yung pag-aresto. At kung kasama ka sa pag-aresto, kasama sa pag-cooperate, kailangan i-observe mo ang Article 59. That's it. Kalgarim, this administration really stupid, purely politics. Kaya hinaluan ng politics kasi. Gregory Babaran, ang isip kasi nila, pag naaresto si Digong
ay tapos ng boxing, mananalo ng lahat ng kandidato ni BBM. Yan po nasa isip nila. But then the problem wreaks of havoc to them. Kasi binitbit pa nila yung mama. Kung proper procedure, wala na akong problema doon eh. So, ang problema nito, pag manalo pa si Duterte, sila pa ni BBM ang nagbigay ng sakit ng ulo sa mga biktima ng AGKIS. So, Emordibal, good evening po, watching from Rosario, La Union. Okay, salamat po. Good morning po, Attorney Dr. Engineer. Lahat po may kaalaman sa batas at may kanya-kanyang opinion. Paulit-ulit ang mga katwiran, datapat walang makapagdesisyon kung sinong tama. Ako sigurado kahalos ako sa aking opinion. Mas malapit ito sa katotohanan. Okay? Kasi bastas ang binasihan ko sa aking opinion, hindi kay haka-haka lang. Romel Bingson, Dr. Toto, yan po ang kasi ang hirap pag may sinusunod na puon. Yun, pag may sinusunod ka ng puon, hindi ka makawala sa puon mo. Si puong BBM. Duterte, idol kita, attorney. Gregory Babaran, hayaan na lang sa korte ang pagdesisyon. Jose Floro Fornielos, this administration have greatly insulted the judiciary. Tama po yan. Sinsya, kung ang krimen na tinalakay ng ICC warrant ay napaloob sa panahon na tayo ay state party, dapat lang na ang pagpatupad nito ay itulad sa proseso sa Article 59. So, mag-apply. At kahit hindi na po tayo membro sa ngayon, kailangan pa rin ilagay sa Article 59. Kasi iyan lamang ang kakampi ng akusado na dalhin siya sa korte. So, could you imagine, sabihin natin hindi tayo membro. Ibig mo sabihin kahit sino dito, pick upin lang? Kaya kay Kibuloy, kaya kay Tibis kung na dito siya, pick upin lang. Si Bantag pick upin lang. Na walang utos ng korte natin. Remember that the highest law in our land is the Constitution. And the Constitution says that no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Pag sibisang judge, local judge natin. And after examination under oath, the complainant and the witnesses of the complainant, particularly describing the place to be searched and things and persons to be seized. Very clear. Hindi kayo pwede dahil ICC lang. Dapat dumaan mo na dapat sinunod niya ang, kung hindi mag-apply ang Article 59, dapat ngayon sundin niya yung Article 2 ng Section 2 ng Article 3 ng ating Constitution. Na kung saan, papasok mo na siya sa korte, mag-apply siya ng petition for the recognition of the judgment issuing the warrant of arrest. That's it. Kasi foreign judgment yan eh. Hindi nyo kinikilala. Di foreign judgment. So that's the time, mag-file kayo sa RTC na i-recognize yung warrant of arrest na pinalabas ng ICC. Pag ma-recognize, saka nyo palang pwede ma-implement pa aresto. Mahirap ba yun? Intindihin? That is, in the last, ano bang last section pa rin ng recognition of foreign judgment sa Rule 39. Yung pinakahuling section yan. You cannot implement the court judgment of the judgment of other bansa, ibang bansa, kahit kasama ng ICC, kung hindi dadaan sa ating korte. Kaya nga may tinatawag na recognition of foreign judgment. Yan ang una. Hindi pwede karaka-raka. Ngayon, inaalaw lamang yan kung sabihin mo, member. Member pa rin tayo. So, payagan ko na, allowable na yung pag-aresto kahit na wala nang dumaan sa korte. Basta pagkatapos mong aresto, dalhin mo na naman sa korte yung taong inaresto mo. Ganun lamang po kasimple. Okay? I hope so. You understand the meaning of the law. We are talking about justice, and the problem here is there are so many cooks that spoil the broth. Maraming nagluluto, napanis tuloy ang sabaw. Ganun lang kasimple. Ang problema dito iba na galing-galingan. Hindi po kayo magaling. Ngayon, true, hindi pa nasubukan itong kasong ito. Pag masubukan, magdidesisyon dito, dalawang korte magdesisyon dito kung tama. Unang korte magdesisyon kung tama o mali ang pag-aresto ay yung Supreme Court. Yun po ang magiging desisyon ng Supreme Court natin base sa mga habeas corpus na kinaso. Kasi hindi naman pwede magdesisyon ang korte natin na habeas corpus palayain si Digong kasi wala na si Digong dito.
So limitado na lang ang action ng Supreme Court nandun sa kung whether or not proper yung arrest. At I bet my life on it that the Supreme Court will follow the law. Anong law? Kailangan dadaan muna kayo sa korte. Kung hindi man nyo sundin ang Article 59, dadaan pa rin kayo sa korte. Hindi lang yung Republic Act 9851 na wala ng korte-korte. Ay, you must be killing yourself. Yan ang hirap po sa mga iba na abogado na hindi, sa totoo lang, hindi nga nakaranas ng pag-trial yan eh. Abogado de la mesa lang kayo, tapos akala nyo magaling na kayo. Malayo po kayo sa abogado na totoong abogado. Yung totoong abogado nandun sa korte, nakipagbakbakan, nakipagbardagulan sa loob ng korte. Yan po ang magaling na abogado, tandaan ninyo. Ay, sabi naman ni Jose Flor Pordes, okay, greatly insulted talagang judiciary sa ginawa nila. Sa totoo lang, hindi nila sinangguni ang RTC pagkatapos aresto. Sabi ni Cynthia, kung may krimen na tinalakay ng ICC warrant ay napaloob sa panahon na tayo sa state party, dapat lang na pagpatupad nito itulad ito sa proseso ng isang party. Kaya nga, sa state party po tayo ikonsidera docket dahil po hindi pa tayo nakawala sa obligasyon sa ilalim ng Article 127 ng Rome Statute. Very clear. So, Jermaine Patawig na naman, magsasampa kaganyan na naman. Sinabi na noong impeachment, pare, Jerlyn, babae ba to? Hindi po ako pwede magsampa ng impeachment kung walang endorsement ng congressman. Okay? Pag walang congressman nag-endorse, wala. Sayang lang yan. Okay? Ganun lang ako kasimple. Francisco Tolentino, parang ang talino mong abogado. Ay, matalino talaga ako. Totoo lang. I dare. Kahit sino pa dyan makipagdebate sa akin. Hamunin ko, pati si Yusek Te. Pati si Richard Padulyon. Rinjal Baldiboro. Mayong Otto Engineer. Sil Solinto. Ronel Santiago. Juan Barde Gaming. Tapos Jerry Diasis. Drobac Vibranium. Jose Floro Fornillos. Antonio Bensuceso. Reggie Bayunita Vlogs. Hindi makalusot yung RA 951. Edelberto Cagyat. Tatawanan ko lang kayo. Mayor Wente. Wala na may dudulot na maganda ang over-discussed issues of contaminated na information. Panggulo lang. Sila na panggulo. Sila na mali-mali naman. Robinson Wee, go Bats. Batsmate, idol, defender of the oppressed. Bats sa MSU, si Robinson Wee. So, Drobac, Vibranium, Selvina Oribada, Charlie Whiskey, ano nangyari? Frank Aquino, ang sa akin, sundin ang nakasulat sa batas. Ganon, kasimple lang. Fernie Pinto, Charlie Whiskey, baka walang evidence. O nga, baka sa totoo lang, kaya hindi nila pumasok sa korte, ang hula ko, wala silang hawak na kopya. Hanapan sila lang dyan, wala may pakita, kaya ginanon nila. Ay nako. Okay, Silver Bullet. Hi, Doke, maayong konto diha. That medyo mahina ang pang-audio mo. Ay, hina bang audio ko? Maglagay na lang po sana kayo ng earbuds. Julius Buna, sir, ang alam namin ang Article 59 of the Rome Statute requires the cases to be filed first to local courts on the condition that the country, hindi naman. Iba yung ang sinasabi mo patungkol sa pag-umpisa pa lang ng kaso. Ito tapos na yan, nag-umpisa na eh. Warrant of arrest na lang pinag-usapan natin. Okay? Wilson Lim, DOJ, dyan baka pa maano kayo. Ay, wala akong pakialam sa DOJ. Gerlet Benitez, ay, nagmamagaling na naman po kayo. Saludo talaga ang galing nyo po, totoo. Ay, isusugal ko dito pagkatao ko that they are all wrong. Romel Bengson, ang daming nagsasabi na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil withdraw na raw. Fools are they. Wala silang panghawakan na masuportahan para sa decision na yan. That is a lot of nonsense. Joel Cagbay, dadada. Julius Buda, ang alam namin, ang Article 59 the Rome Statute requires the cases to be filed first. Hindi po, Julius Buda. Ang sinasabi mo, Article 59, dapat sa pag-aristo yun. Hindi mag-apply yan dyan. Ang pag-filing ng case, mamimili ka ngayon sa korte ba sa Pilipinas o doon sa korte sa abroad. Wala pong hindi kasamang Article 59 dyan. Ang Article 59 po, papasok na lang kung mag-aaristo na. Okay? Sana sana klaro sa inyo yan. Raymond Sword Mir, Celso Talsik, maayos ang explanation mo, Dr. Toto, madaling intindihin.
At Antonio Bensosiso, Interpol ang kausap ng ICC, hindi po press. Alam mo, Antonio Bensosiso, ano yan, budol yung Interpol. Wala po. Binasa ko na, pinakita ko ng ebidensya. Ng pinirmahan ng International Criminal Court. Wala pong Interpol doon. Kaya budol yan. Alibay-alibay lang yan. Kasi yung probinsyano, Antonio Bensosiso, Jen Chua, Pagao Baker, at pinapagalitan na ako, kaya out na ako, ha?